Mapagpalang araw. Dito po tayo sa Tenga Mall. Dito po sa yung mga gusto mag-apply ng housing. Tayo po ay mag-aaral ng Biblia. Amen, ng Biblia ng mga pastor. Meron tayong mababasa sa Biblia ng pananampalataya. Kailangan po ang mga pananampalataya ng tao dapat yung nakasalig po sa Biblia. Hindi yung nakasalig po saan-saan. Kung ano po ang nasa Biblia, yun ang sasampalataya na ng tao. At doon makikita ang tamang aral sa Biblia. Ito, sa tamang aral ng Biblia. Ang tamang aral po ay makikita po sa Biblia. Meron tayong babasahin sa Biblia. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay mananalangin. Hingin natin ang tulong ng Diyos upang tayo po ay kanyang turuan. So, turuan tayo ng Diyos. Panginoon Diyos, sabi naman na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, kami po ay lumalapit sa iyo, turuan kami, upang sa ganon magkinapo kami ng gusto sa iyong turong sarat. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang sabi po ng Biblia ay ganito. Sa unang Timoteo 4:6, ayon kay San Pablo, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, tinutulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa mga tunay na aral na sinusunod mo. Maliwanag po ang turo ni Pablo. Ano daw po? Yung tunay na aral na sinusunod. Ang Biblia po, para makuha mo yung tunay na aral, Biblia lang ang gagamitin. Walang referensya, walang kung ano-ano. Kasi po ang Biblia ang kinasasaligan ng salita ng Diyos. Yun, doon mo makukuha ang tamang aral. Kaya yung tamang aral, ang sabi ni Pablo, yun ang susundin po. At kapag sinusunod mo yung tamang aral, anong sabi niya? Ang sabi niya ay, at habang tinuturo mo ito, tinutulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Yung tamang aral, yun po ang pagkikinabangan ng ating katawan, pagkain espiritual. Ang tao po binubuo ng dalawang kalagayan. Meron siyang physical, meron siyang spiritual. Kung paano yung physical, kumakain po tayo araw-araw, dapat mabuhay po tayo sa salita ng Diyos at the same time araw-araw din. Ganito po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa San Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus,
nasusulat hindi lamang sa tinapay o pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Bakit tayo kailangan kumain? Kasi kung meron tayong physical, ito. Anong gagawin mo? Kumain ka. Para lumakas ito. Pagkatapos, kailangan mo rin yung another na pagkain. Yung tamang aral na nakasulat sa Biblia. Yung pagkain spiritual. Kasi kung meron tayong physical at meron tayong spiritual. Physical at spiritual. Kung paano kumakain tayo araw-araw, mula sa umaga, tanghali, hanggang gabi, para lumakas itong katawan, dapat kumain din po tayo ng pagkain spiritual upang yung ating spiritual na kalagayan ay yun din po ay kumakain at lumalakas siya at isipin. Kaya hindi mo pwede puro kalalang kain ng kain. Kailangan meron kang spiritual. Kaya sabi ni Pablo, kay Tinatla, Unang Timoteo 4:6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Ano ituturo mo? Yung aral ng Diyos. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkain spiritual mula sa mga salitang pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Yung mga nakikinig po sa iyo na salita ng Diyos, sila po'y kumakain din ng pagkain spiritual. At ikaw na rin na nagtuturo, kumakain ka rin ng pagkain spiritual. Oh. Kaya parehas po yung tinuturuan. Kasi ituro mo, sabi ni Pablo, kay Timoteo, ito meron siyang tinuturuan. Kaya yung tinuturuan ko ay kumakain sila ng pagkain spiritual. Bilang tao po, may dalawa tayong kalagayan. Namamatay po itong physical natin. Ito yung nakikita yung nilalamayan, binuburo, at nililimin sa sinisteryo. Yun namang pang-Lord natin. Pag namatay po tayo, iwalay po yung katawan sa espiritu, yung espiritu sa katawan. Ang magiging kalagayan ng tao ay siya po ay bangkay o patay. Ganito po ang mababasa. Ito. Dito sa kasulatan, ito, Santiago 2:26. Patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalataya ng walang kasamang gawa. So yung katawan po ay mayroong espiritu. Kapag po yung espiritu po umiwalay na sa katawan, yun po'y patay. Yung katawan mo, yun po yung nilalamayan, sabi ko. Pero yung espiritu mo, yun po'y babalik sa Diyos na nagbigay. Sa atin. Yung espiritu na yun, nababalik sa Diyos, yun po yung tatanggap ng aton. Kagaya po ng halimbawa, yung sa San Lucas. Ito, babasahin ko San Lucas 16:19, yung ang mayaman at si Lazaro. May isang mayaman laging nakasuot ng mamahaling damit at nangangala at masagana sa pagkain araw-araw. Verse 20. May isa namang pulubing nangangarap o nangangalang Lazaro
nadagdag ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. 21. Sa angat na matapunan man lamang ng mga nahuhulog mula sa abag ng mayaman at doon nilalapit siya ng mga aso at binibila ng kanyang mga sugat. 22. Namatay ang pulubi, sinila ng anghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at nililibig. So, pareho silang namatay, inilibig. Ibig sabihin, ang inilibig po rito, yung physical. Ito yung nilalamayan, then after ng 3 araw, nililibig na po. Ngayon, yung kaluluwa, nasa namatay ang pulubi, sinila ng anghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at nililibig. Sabi ko sa gitna ng kanyang pagdurusa, daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. 24. Kaya sumigaw siya ang mga Abraham, mahawak mo kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro, ang isa-uso sa tubig, ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking tila dahil ako naghihirap sa apoy nito. Yung kaluluwa na po, kung napupunta doon, siya ang tatanggap ng hatol sa Diyos. Kung saan ka nararapat sa paraiso ng Diyos, ito po yung kay Abraham, paraiso ng Diyos niya, paradise. O doon ka sa apoy, o apoy na hindi namamatay. Kaya ano man ang ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa, pagkamatay natin kaibigan, ay pagsusulit po natin sa Diyos yan. Kung ano man po yung ginawa ng ating katawan, kung tayo nabubuhay, yun ang ipagsusulit natin. Ito, tatandaan niyo po yan. Magsusulit po tayo pagdating ng araw sa Diyos. Ano po nakalagay? Sa Biblia, dali ko po ang mababasa sa kasulatan. Ito. Hinahanap lang natin ano? Ito. Sa unang 2 Korinto 5:10, sapagkat lahat tayo naharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat sa ating nararapat tayo sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Lahat ng ginawa natin, kasangkap natin itong katawan na ito. Katawan nyo, katawan natin lahat. Bakit? Buhay tayo eh. Kaya yung ginawa natin dito, na ginawa ng katawan natin, yun po. Pagdating ng araw, may pagsusulit natin sa Diyos. Halimbawa, alam mo naman masama ang magdroga, nagbibisyo, inuman, alak, nagalak ka, nagdroga ka, di nasira ang buhay mo. Tingnan pa natin dito sa unang Korinto 6:19-20. Ganito ang nakalagay. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ito palang katawan na binigay ng Diyos sa atin, gamitin natin. Pero para parangalan ng Diyos. Sa bisyo, meron bang karangalan ng Diyos? Wala. Kapag nagbibisyo ka at namatay ka at pinarangalan mo, walang iba po kundi ang Diablo o Satanas. Kasi po yung mga bisyo, ay yan ang mga produkto ni Satanas. Hindi mo ba? Pag nabubuhay ang tao sa bisyo, anong sinasabi ng tao?
Sky is the limit. Oh. Paldong-paldo. Kita nyo? Habang pinasasaya yung katawan nila, sky is the limit. Ibig sabihin, hanggang gusto mo mag-bisyo. Meron. Kanya lang. Meron bang karangalan ng Diyos? Wala. Wala pong karangalan ng Diyos. Tignan pa natin yung sulat ni Juan. Sa unang 1, chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. Kasi isang lahat ng nasa sanlibutan dito sa mundo ay pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay. Ito'y hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sino ngayon yung sanlibutan? Sino nagpapatakbo ng sanlibutan? Sa unang 1, chapter 5, verse 20 ay 19. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. So, lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan nakapagpasaya sa mata, sa laman, at sa kayabangan, sa buhay, katahasan. Lahat yan, pinatatakbo po ni Satanas. Kaya sabi ni Juan, huwag niyong ibigin. Ibig sabihin, huwag kayong sasawsaw sa mga bagay dyan na makamundo. Kapag sumawsaw ka sa mga bisyo, ibig sabihin, alipin ka ng bisyo at alipin ka ng Satanas. Yung nagsasabi, maraming pera, sky is the limit, order pa kayo. Babae dito, babae doon. Bakla dito, bakla doon. Di ba ganyan? Kaya dapat ang sabi ng Biblia, kung paano nabubuhay po tayo sa pagkain na araw-araw, dapat tayo mabuhay sa salita ng Diyos, araw-araw. Sapagkat itong katawan pala natin na nakikita ko, nakikita nyo sa akin, ay bigay ng Diyos. Siya pala nagmamayari. Kaya gamitin natin ang ating katawan upang ang Diyos ay maparangalan sa pamamagitan natin. Kaya yung katawan natin, yun ang gumagawa, kaibigan. Kaya pagdating ng araw, sabi ni Pablo, yung ginawa ng yung katawan nang nabubuhay ka pa sa lupa, di pagsusulit mo sa Diyos. Ayon sa nabasa natin, magsusulit po tayo. Kumbaga, wala po tayong takas. Kaya sa eskwela ba, pag nag-aaral ka may pagsusulit din Tingnan ng mga teacher kung meron ka natutunan sa kanila. Anong araw, sabi ko, ganyan Pagpasok mo pa lang sa kwarto, pag-upo mo pala sa mga silya, nagmagandang araw ka sa teacher mo. Mga teacher mo, ibang klase noon sa amin. Pumapasok pa lamang sa kwarto, kumuha na kayo ng papel. Tapos nagsasalita na siya ngayon. Habang nagsasalita, kailangan sasagot ka na. Wala pa kayong bumati ka lang ng good morning ma'am, good morning, good afternoon, good afternoon. Pagkatapos doon, kumuha kayo ng papel, ng wapot, wala po, whatever, ano sugot ng papel. Sagutin ninyo, magsasalita na siya ngayon. Tapos, pass the paper. Kaya, tinitignan din ng mga teacher kung meron kayong natutunan sa kanilang tinuturo. Kaya pag hindi ka nakapasa, ibig sabihin, ano sabi ng teacher, hindi ka kasi nakikinig Puro kadaldal, dinadaldalan mo yung katabi mo. Pag hindi ka pumasa, sasabihin ng teacher, hindi ka kasi nakikinig. Kaya dito ba sinasabi ng teacher, keep quiet, listen to me. Kung talaga nakikinig ka, matututo ka talaga.
Kaya kailangan po nating makinig pagdating sa salita ng Diyos. Eh bakit? Doon mo makukuha yung tamang pananampalataya. At yung tamang pananampalataya sa Biblia, tamang aral. Yun ang yung susundin habang nabubuhay ka hanggang dumating ang kamatayan mo, kaibigan. Hanggang kamatayan. Kailangan dala-dala mo yun. Eh bakit? Yun po yung requirement. Ang pagsunod po sa Diyos hanggang kamatayan, kaibigan. Hindi po parang OFW ka. After 2 years, 3 years, tama na, hindi. Eh pa naman pag-aabot eh. O yung visa ko ron, anong sabi niya? Uubusin ko ang pera ng abroad. Hanggang ngayon, nasa abroad na siya. Sinama na niya yung pamilya niya. Isa sa mga requirement, pwede isama yung asawa. Bakit asawa siya nagtatrabaho sa Saudi? Magandang posisyon niya. Managerial po sa kanyang trabaho. Sabi niyo, hindi na siya nagsama. Kasi malaki ang pakinabang niya. Malaki ang pakinabang. Kaya tayo po, maging sa ating mga pananampalataya sa Biblia, yung pagsunod sa Diyos, walang katapusan, kaibigan. Naalala niyo po ba yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang karyan mo dito sa lupa. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Ang pagsunod walang katapusan, kaibigan. Hanggang kamatayan gaya ni Jesus, hanggang kamatayan ang kanyang pagsunod sa kanyang Ama, Pangulo. Dito po sa Pilipos, anong sabi ni Apostol Pablo? Dito sa 2, ano nakalagay? Sa 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa hanggang saan ang pagsunod ni Jesus? Hanggang kamatayan. Saan kamatayan? Sa krus. Hindi ko ba namatay siya sa krus? Pinalo siya. Kaya dapat po lahat ng mga tao, gaya natin, ang pagsunod po natin sa Diyos hanggang kamatayan gaya ng ginawa ng Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, ay ituro sa amin ng iyong tamang aral. Sapagkat ang iyong tamang aral ang siya po nagbibigay ng garanti ng aming kaligtasan. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Deca Mall. Sa second floor, dito sa may Vita C Street, Tondo, Manila. Mayo, barangay 99 po yata, sumasakot dito. Hindi ko lang po sigurado kung barangay, 96 pala. 96. Kasi nakapagita siya sa 96 at saka 99. Pero mas malapit siya sa 96. Yun po. God bless us all. Bye.